Ang bahay na hindi tumitigil sa paglaki. Lumipat ang pamilya Mercado sa isang lumang bahay sa probinsya ng Baler, Aurora upang magsimulang muli at makatipid. Sa unang tingin, mukhang normal lamang ang bahay, tahimik at may kalumaan. Ngunit sa unang gabi pa lang, naramdaman na nila na parang may kakaibang nangyayari. Nagsimula ito sa simpleng mga ingay, mahihinang pagkatok mula sa loob ng pader, kaluskos mula sa kisame, at malamig na simoy ng hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Sa paglipas ng araw, napapansin nilang unti-unting nagbabago ang itsura ng bahay. Mga bagong pintuan at pasilyo, ang lumilitaw na parang dati ay wala naman doon. Ang panganay na si Camille ang unang nakapansin sa kakaibang silid sa dulo ng pasilyo. Puno ito ng mga lumang gamit at larawan ng mga taong hindi nila kilala. Sa tuwing papasok siya rito, pakiramdam niya ay may matang nakatingin sa kanya at tila binabantayan siya. Isang gabi, nanaginip si Camille tungkol sa isang babaeng nakaputing damit na humihingi ng tulong. Sa kanyang panaginip, paulit-ulit nitong binabanggit ang mga salitang, "Huwag mong hayaang lumaki pa ang bahay." Ginising siya ng matinding kaba at mula noon ay naging determinado siyang alamin ang sekreto ng bahay. Lumala ang sitwasyon nang biglang mawala ang bunso nilang kapatid na si Carlo. Sa gitna ng paghahanap, natagpuan nila ito sa isang bagong silid na hindi naman nila napasukan dati. Tulog, ngunit hindi magising. Ganito rin ang nangyari sa kanilang ama, si Mang Ricardo. At sa sumunod na araw ay naging biktima rin ang ina nilang si Aling Marta. Dahil wala ng ibang maaasahan, nagdesisyon si Camille na harapin ang misteryo. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng kakaibang kapangyarihan ng bahay. Natagpuan niya ang isang lumang liham na nagsasabing nabubuhay ang bahay sa enerhiya ng mga taong naninirahan dito at hindi ito titigil hanggat hindi nauubos ang lakas ng bawat nakatira. Nagpunta si Camille sa pinakasentro ng bahay, isang misteryosong silid sa basement. Natagpuan niya roon ang isang malaking salamin na naglalaman ng mga kaluluwa ng mga dating nanirahan dito. Na-realize niyang ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng bahay. Buong tapang niyang binasag ang salamin gamit ang isang upuang kahoy na nakita niya sa tabi nito. Sa pagbagsak ng salamin, naramdaman niyang parang humihinga ang bahay sa huling pagkakataon. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat ng silid at nagising ang kanyang pamilya. Bagamat hindi nila lubos na maipaliwanag ang nangyari, agad silang umalis sa bahay na iyon at nangakong hinding-hindi na babalik. Ngunit sa basement, nanatiling may mga piraso ng salamin na muling nagdidikit-dikit ng dahan-dahan, nag-aabang ng bagong pamilya na maaaring maging susunod nitong biktima. Dito na muna tayo magtatapos. Kaya kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para matulungan ang ating munting channel na lumago at patuloy akong makagawa ng marami pang nakapangingilabot na content. Hanggang sa susunod na kwento at mag-ingat kayo lagi. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento ng misteryo. Dito lamang sa Salamangka.